Pakiramdam grabe. Ito na lang, ninenervyos ako. Lalo't papalapit na papalapit yung laban namin. Puro kaba nararamdaman ko. Dito to ako stressed. Nakaka-stress din talaga tong sa buhay. Alam mo yan, kahit nanalo ka ng huli mong battle, alam mo meron pa kasunod. Hindi pangkaraniwang Manda yung lalabas ngayon. Seryoso ako dito. Basta magpapahiya ulit tayo ng veterano. Ano to, para interesting din yung battle kasi style clash eh. So, napakalupit sa pagpapatawa. Kailangan kong husayan yung angles, kung ano, paano ko approach yung battle. Sak Maestro, napakagaling. Parang halos lahat kaya niya. Kung may masisilip akong kamalian, yung inconsistency ba? Hindi siya laging ganun. Kung ganun ang mangyari ngayon, patay talaga yan. Sinasabi ko sa inyo. Laging mabilis. Punch. Tapos patawa talaga. Napakahusay niya mag-deliver ng jokes talaga. Kaya niya rin pumunto eh. Pumunto, tsaka direkta. Naging direkta na siya. Siyempre, Sak Maestro na yan. Gusto ko pulido. Di pwedeng babanat lang ako dito ng mga tae, sipon. Hindi eh. Hindi talaga obra. Lalo iba yung depensa ngayon ni Sak. Matindi yung shield niya sa komedyante. Kita nyo naman sa laban niya kay Shaboy. Medyo mahaba naman yung prep time namin. Nag-ipon muna ako ng mga ideas kung ano yung gagawin. Tapos saka ako nag-compress. Just stick to my guns, man. Like, do what I do best. Sak Maestro, hindi ako naniniwala sa'yo na hindi ka na nagsashabu. Tumigil ka na sa bisyo mo. Panga mo may residue. Yan lang. Pero I love you, Kuya Sak. Manda, alam mo na. Alam mo, fan mo ako. God bless palagi, man. Proud of you. Congrats at good luck sa atin dalawa. Left up, Zone 22, nandito pa rin. Metro 10, Pasig, panlimalaban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat mga kasama natin dito. Sandalian mo. Shoutout sa kanilang lahat. Grabe yun, solid yun. Shoutout sa lahat ng mga represent collab natin. High Minds, Real Jokes Clothing, Black Manila, High Beat, Crown Manila, Unhinged, Tulab, 7-4. RX Panda, Killions, shoutouts kay Doc Panda, happy birthday nga pala sa kanya. At sa kanan ko, Antipolo City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para ay Manda Paliw. Todo tayo sa iba pabida, pero ikaw ay wala naman tira. Palamunin at pabigat sa pamilya, pasaway at nag-addict ka pa. At sa kaliwa naman, galing pa Davao City para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para sa Maestro. Act like you don't know what's going on, but you had a lot of time to wait and blame everybody when things go wrong. Let me tell you to your goddamn face that you ain't shit. Shoutout sa inyong lahat. Linya-linya, represent collab, collab nila M-Site, silipin nyo yan, pati mga ibang disenyo nila. Shoutouts din syempre palagi Flip Top Staff. Nanalo ng coin toss, si Sak Maestro, pinili niya mauna. Tig 2 minuto dapat, 7 ang hurado natin. Tournament battle ito, 7 ang hurado natin. Pakinggan natin, unang banat, Zoning 22, Sak Maestro. Hindi ako tulugan ha. Maraming chismoso ang nagtatanong kung ilang anyos. Inabot ba na 40 years old bago makaraos? Kaya performance inaayos. Bago man lang tumatapos ang karir ko, magcha-champion tong Lebron na nasa Warriors. Say, from the vow, but it makes me proud that even though this ain't my town, paglapag sa stage, profound ang feeling as my name resounds. Yung pakiramdam when I hear this crowd cheer so loud it shakes the ground. Ay
hindi mababayaran tulad ng guest sa Break It Down. Yeah. Tulad. Kaya nilagay si Zack sa roster para katayin mga Joker. Dinagdag nila tong S para yung laughter maging slaughter. The boss, Bobay John Shayin, yung Harlem Tea naging bangkay. Sa lingwahe ng insektong mandarin mamamatay. Ang husay mo kay Harlem dahil lang sa kanyang pinakitang kahinaan. Kaya ka lang malupit kasi wak ang iyong kalaban. Pero ngayon mo ko pakitaan, panindigan mo ang iyong galawan, patunayan mo na yung tawanan ay pangmatagalan. Kasi pustahan, biglaan niya magsiseryoso at makikipagsabayan. Kung ganyan lang ang usapan, pues ito'y paligsahan ng immortal at pahabaan ng hangganan. Pero kalaban mo ang mismong pumatay sa nagbigay ng buhay kay kamatayan. Ngayon, kay kamatayan. Kaya, gusto mo ng pisikalan? Pisikalan? Gusto mo ng pisikalan? Mag-snap na tila camera. When I snap your fucking neck, ikay balit paralisa. Akalang di kinabisa? Pagkatahimik lang sila? Akalang di kinabisa? Pagkatahimik lang sila? Ganun si Zack kapag nag-choke, nakapigil hininga. Gusto niyo na freestyle? Freestyle o mag-choke, wag na ako asahan. I-choke na parang hangman. Mag-choke na ako kung pangalan ko ay Raffian. Matalo ko dito, I don't give a fuck. Kaya basic 1-2 punch sa setup para ma-absorb sa slugfest. Walang substance, binabato na makascore sa judges. Pag 2 lines lalabas kay Manda Corny Punches, negatibo ang resulta ng mandatory drug test. Oh. Kasi alam niyo ang estilo niyan? Alam niyo paano ito mag-rap? Isa lang tono ng kanyang boses. Ano? Isa lang tono ng kanyang boses. Ano mas estilo ang gamit? Mapapiro at light hanggang sa Antikristong Satanic. Magiging dark lang kanyang tone kung skin tone ang topic. This Vanta black ass nigga. Tignan niyo shade nung skin. Kailangan pang mag-night vision. Kulay Draymond Green. Pangina. Tawa si Arag. Kulay Draymond Green. Tangina mo Wesley Snipes. Itong venue ay very bright. But front to back and left and right. Ba't lagi kang against the light? Kaya pala sa kaliwa at sa kanan, sa likod at harapan, saan mga... Sa kaliwa at sa kanan, likod at harapan, saan mga anggulo tignan, hindi ka makikita ng mga yan. Manda baliw ka lang naman. Antipolo kibuloy, monotonous na homo, naging color gray tisoy. Isang bukang demonyong gay Pinoy na May boses, lady boy. Parang bukang demonyong gay Pinoy na may boses, lady boy. Parang tumbong ni Rape ng double blade with Johnson's baby oil. Kaya, tignan nyo, nakakatakot. Diba nakakatakot? Karumal-dumal yung mukha niya. Kala mo, halimaw chupacabra. Pero pagbukas ng kanyang bunga, para chuchuta kay Abra. real talk, mukha kang pitbull pero boses chihuahua. Anong kampon ng kadiliman? Kung nag-boxing pa siguro, naging kampiyon ng kaitiman. Makinig kayo ha, kung sa boxing meron kang ganyang boses, panalo. Iron Mike Tyson, sobrang savage. Pero sa battle rap, pag merong ganyang boses, parang SpongeBob at OG Diaz vocal package.
Sa boxing, pag merong ganitong mukha, malaking advantage. Palikuan man po ng suntok, walang magbabago. Naka-default na yung damage. Pero sa battle rap, pag meron kang ganitong mukha, di ba di ko kailangan magsalita para ma-acknowledge na sa battle rap ganitong muka, binabody bag na ng body language. Eto pa ha. Alam nyo bang, muntik na ako mag-surrender. Sa dami ng contender, biruin nyo yung kamukha pa nito si Floyd Mayweather. Look at this shit! Hideous! Shit! I'm not kidding! Yan si foil gay welder. Sino gusto tumesting? Mapasteel man yan or iron, kahit foil kayang i-welding. Si foil gay welder, 50 wins, walang talo. But perfect records get deleted. Kaya nga binigyan ng Shaboy tas Mayweather, ako ang papas lang sa mga undefeated. Yeah, boss, speaking of undefeated, alam kong lumipas na to dati, but I need that rematch with somebody. Yung undefeated ba na Thomas, yung umiwas sa prime money? Real talk at boss, alam mo yan. Since 2019, ako'y kanyang tinakbuhan. Gusto lang ni Mot magyakapan. Takot siya sa aking combinations. Kaya umiwas at umilag. Tawag doon Mot evasion. Nadamay si Mot sa conversation, alam kong di kayo sanay. Kaya nga gumagamit na rin ng props. Manasyaboy ang taglay ng bagong weapon na napas sa kamay ko sa FYI. Ina-absorb ni Dr. Doom powers ng kanyang napatay. Ayun. Kaya sige, tirahin mo na aking pangat pagbuboxing para sila ay mamangha. Tirahin mo na yung paglalampas mo sa time limit at yung mga panahon ako'y pabaya. At para magmukha akong masama, dapat political yung paksa. Na nagsasabu ako ng drug war, kailangan mo lahat ng himala. At para yung mga patay gutom tataba, dapat nila puro jokes ang kataga. Kasi sasakit yung tiyan nila kasi panis sa mga kata. Alam nyo anong malala? Lahat ng yun kailangan niyang gawin para kumagat lang ang madla ko. Para lang kayo'y mapusog, kailangan ko lang ay maghanda. This shit! Ayun. Sakit sa... Ayun. Kasi may mag-choke at walk, walang ensayo. At mahaba yung rounds ko at praktisado. Parehas lang may magre-reklamo. Ako palagi yung deado. Ikaw, lumabas na sa entablado. Sak maestrong preparado. Kahit patalo ka sa battle, magmumukha ka pa rin panalo. Yeah. Sakit sa tenga parang microphone na nagpi-feedback. O sige, sakit sa tenga parang mic na nagpi-feedback. Pero, no one will ever take us seriously kung ito ang boses ng flip-top. Kaya, kung gusto nyo i-diksak yung mga kasuputan na parating, at sino magsumigaw ng bawit, may boses banda na bading. Bawi! Bawi! Flip-top, masaya pa kayo? Putang ina mo, wala kang pake kung ganito yung boses ko. Pero salamat, Sak. Kasi ikaw pa din ay todong nagsulat. Pero wala pa ding magagawa yung preparadong Sak. Pag binanatan lang kita ng mga katagang mukha kang burat. Pero hindi! Gagawin ko tong klasiko. Sak versus Manda B bilang panatiko, di ko na-imagine mangyayari to. At bilang rapper lang na namamasada, masasabi ko, malayo-layo na rin na biyahe to. Kaya walang magagawa yung wasak mong Kawasaki sa tricycle driver na marunong magmekaniko. Game! Sabi mo, hindi ka na nagda-drugs. Totoo ba? Eh, ba't nung nakaraang kausap kita, gumaganto-ganto ka? Ba't ka nagsashabu? Proud pa yan na user noon. And then now, niyayabang na di na siya nagda-drugs. Achievement na pala pagiging sober ngayon? So proud kang di na gumagamit?
Ganyan ka pa mag-isip? Tanga! Dapat nung una pa lang, hindi ka nag-addict! Healthy living na din sa kanyang pagbalik, finlex yung kanyang body na fit. Kaya ka lang naman nag-exercise kasi marami ka nang nararamdamang sakit. Fatty liver, kidney, high blood, kaya lagi kang galit. Depression, anxiety, nasisiraan ka na din ng bait. Pipi mo lumiliit, tas di na nag-e-erect. Lahat ng yan ay dahil lamang sa met side effect. Tinitira si Looney, tinitira si Bongbong. Tanong ko lang ay bakit? Ganun ba talaga pag-addict, galit sa kapwa-addict? Inaatake mo yung presidente? Tapang mo ah. Gusto mo magaya kay Bitroom, yung TF sa pangpiyansa na pupunta? Okay lang din bumoses, pero akin lang na puna. Remind lang kita, addict ka, hindi ka aktivista. Tangina mo, magsyabu ka! Grabe pagiging DDS. Suporta talaga. Bakit? Yung War on Drugs na programa, sablay naman, di ba? Alam mo kung bakit? Kasi buhay ka pa. Wala ka sa posisyong magsalita. Dapat mong isipin din. DDS ka, pero yung panga mo pang BBM? User na biglang naging aktivista. Mas lalo kang nawala sa katinuan. Baka iyong nalilimutan. Adik ka! Salot ka sa lipunan! BBM versus DDS. Tangina kagaguhan. Pare-parehas tayong talo dyan. Wala nang dapat magtalunan. Ako'y isa sa mga Pilipinong nababahala. Kaya wala nang pinapanigan dahil sa nangyayaring katiwalian, wala nang tiwala. Ang alam ko lang, tayong mga nasa laylayan, wala nang laya. Palakasan na lang ng kapit, lamang ang may kaya. Walang pantay-pantay. Doon ako mas naniniwala. At itong si Sak, ang isang matibay na halimbawa. Dahil sa tropa niya si Baste, na kapwa niya yawa, sa gitna ng war on drugs na mahigpit pinapatupad, itong si Sak nakakapagsyabu ng mapayapa. Tangina mo, madaya! Paghahayag mo ng malaya, gamitin mo ng tama. Maka-Duterte ka lang kasi kalahi. Ang labo naman ata, hindi ka makabayan, ikaw ay makabisaya. Kumakalat na din ang balita na gusto nyo nang humiwalay sa Pinas. Tantado. Total mga makasarili kayo, Luzon, Visayas, Mindanao, magkanya-kanya na tayo. Sumasampa kasi kayo sa politiko. Trabaho nila ang magsilbi. Binoto at pinapasahod natin, pre. Pasalamatan kung may nagawang mabuti. Kung sumasablay, huwag ikonsinte. One-sided kasi itong panay sermon. Na-o-offend naman pag kine-question. Healthy living pero ayaw ng healthy conversation. Kaya nagkakagulo Pilipino, kulang na lang ay magbuno. Bisaya at Tagalog lalong di nagkasundo. Kayo pa ni Plaridel ang pasimuno, naturingan pa kayong mga guro. Dati pagsibak lang ng saging pinag-aawayan, ngayon nagtatalo na ako sino bang magaling na namumuno. Ang lalakas niyong mangutya, pero iyakin pag napuna. Dapat magkakakampi tayo dito. Gising, nagkakagulo na. Ang pagsamba sa politiko, di lang katangahan. Isa yung sakit na malubha. Nililindol na kayo sa Mindanao, di pa rin kayo na uga. Yes, hip-hop is political. Walang problema kung isama sa sulat. Pero gamitin mo sana para magmulat. Huwag ka mambulag. Sabi na, di ba, mga political na angle, predictable ang puta. Wala naman akong pake. Parehas naman yung BBM or DDS. Lahat sila ng bullshit, lahat ng BBS. Parehas na yan, wala silang pinagkaiba. Porkit taga Davao ako, sinabi ko ako yung agila. Tangina, lahat ng yun mga putang ina ang panahon sa panahon ngayon na importante lahat tayo magkaisa. Game, second round. Alam nyo ba, may binigay sa akin si Arik na personal na detalye. Na ang real name ni Manda, Nico Manuel Burate. Real shit. Nico Manuel Burate. At habang nagsuscroll ako sa aking cellphone, ayun, si Nico Manuel. Bigla na lang nag-spawn like that Negro from hell. At
tinanong siya sa Family Feud, ilang items sa high school, ilang items ba kadalasan pag sinabing long quiz? Sagot niya, 5. pare long quiz. Anong klase eskwelahan niya na long quiz, yung items 5? So para, ibig sabihin niya ng short quiz, ilang items? 1. 5 items minimum. Sabi pa yung nagsashabu, 5 items pala minimum. Anong klase ay, baka ka makulong. Good items ata iniisip mo, yun yung sinasabing nalulong. Diba? Kaya alam niyo ba ano ang rhyme ng mandabaliw? Sigurado kung si Looney ay mapapareview para makita ang kabubuhan niya sa Family Feud. Biruin mo nag-rhyme ang mandabaliw sa Family Feud. Ibig sabihin, ang magmukhang bobo dun sa game show, it was meant to be. Ika nga ni Tipsy D, that's your final destiny. Sinabi pa dun, representing sunugan with all the fire and inflammation. O nirepresent mong sunugan kasi survivor ng cremation. Biglang nag-brain freeze dun sa items recitation at nagkamit ng 0 degrees, parang high school graduation. Oh, 0 degrees, high school graduation kasi sa college na yung degree. Alam ko hindi niya yan sa kanya, bobo siya eh. High school graduation. Kasi para siyang siya yung parang pinaaral niya pa sa school yung anak niya sa same school. Walang growth at development sa present environment. Kumbaga hindi siya nag-level up. Yun ang effect ng confinement. A living relic from time when prime is bred with indigence, direct descendant, nagsettle lang sa Sentinel Island, parang sinaunang rogue knight, na no read at no write. Through rainy days and cold nights, he has trained his whole life. At kala niya sapat ng kanyang skills para gawin tong close fight, pero pagdating sa battlefield, namatay ng drone strike. Ganun kasi, napatay ka lang ng drone strike, si Manda. Kaya tuloy ang buhay mo. Wala ka na pala. Nag-promise ka sa akin mag-exercise ka. Oh, puro ka lang dada. Nabawasan ba timbang mo porket walang kilos at gawa? Walang kilos at gawa. Kaya nga, wala siyang kilos at gawa. Kumbaga, if you talk the talk, you walk the walk. Kasi para siyang si Stephen Hawking. You can hear him talking but you'll never see him walking. You can hear him talking but you never see him walking kasi yan. Wala kasi siyang long-term goal sa kanyang lesson plan. Sa kaka-short reels mo, naging short na rin ang attention span. Imbis na shortest to longest, sa shortest to longest. Kulang-kulang kung mag-isip. Yung left brain, doing right. Yung right brain, there's nothing left. Kaya, puro brain rot kung mag-isip. Diba? Puro joke sa brain rot kung ang mag-isip. Tapos puro brain rot ang pinang-udyok. Hindi baliw kung puro brain rot ang tawag dyan, bulok. Kaya kung kanina yung imahit na pantunog na itaboy, ngayon na may bulok na dagdagan na masamang amoy. Kaya sino? Sino mas baliw sa atin? Sino mas baliw sa atin kung sa first round ka lang malupit? Hinihintay ka nilang mag-joke para malaglag ka na naman ulit. Tapos, ang haba pa ng yung rounds, dinidis mo yung lunatic. Parang buhok na nung panot kasi hindi na yan babalik. Tapos mawawalan daw ako ng bait. Sino ang pagtitripan? Tarantado, tinawag mo nga drip bag si Shernan. Tapos kay Husky at kay Lipcram, na body bag ka at nadali. Pero huwag ka masyadong arrogante, di wala ka pang natatalong komedyante. O kaya, binigyan ko siya ng dahilan. At marami pang iba. Pero sa tulad ng kanyang long quiz, sapat na yung 5. Pero nung nag-umpisa ako magbilang sa aking daliri, di naman siya aking sinisisi. Baliw na nga si Sak ang kinakausap yung sarili. Ano? Kaya, stupid piece of ako'y nag-ensayo ng labis. To kill his mother, ako'y nagbuhos ng dugot pawis. For this dumb son of a, ako'y nangakong magpa-practice. So I don't need to swear para i-keep lang aking promise. Kahit pag gaano ka punyet, I won't upset the crowd.
Sa atmak ng mga please just settle down. Kaya wala akong curse words to prove that I won't F around. Babasagin ang sumpa, wala ring curse tong second round. Nabubulol-bulol na. Expired na to. Lalak na yung panga. Yo! Retiro ka ng retiro. Pero balik ka din ng balik. Ano ka, kalapate? Para kang batang naglayas, tas bumalik din sa bahay kasi walang pamasahe. Karir mo matagal ng patay. Isa ka na lang espiritu. Kaya kahit tawag ka ng tawag kay Looney, hindi ka naririnig nito. Kaya panay paramdam ka sa kanya para labanan. Puro call out tong banong to. Hindi matahimik tong multo kasi hindi nagawa yung gusto. Siya daw si Dr. Doom na panay hamon kay Loons. May karamdaman siya kaya hindi pa makabalik. Para lang matawag na magaling, nagtatawag ng may sakit. Wala nang amor sa'yo si Looney. Kaya ang labanan ka, ayaw na niyang gawin. Parang anigma lang kay Apex nung anib. Ayaw kanyang harapin. Yo! Reping niya, Jesus Christ. Ang ina mo, weirdo. Pati sa flip-top, dinadala mo si Jesus. Alam mong puro tayo devil dito. Kung talagang nasa puso mo si Kristo, parang Elvis, umalis ka sa flip-top at maglingkod ka sa tao. Kung ayaw umalis, ako nasisipa dito sa Kristiyano na parang Ronaldo. Kasi ako'y labang pang retiro. Yung batang rebelde nga, binata ko lang dito. Si Harlem, binalik ko sa dagat, kapiling na si Nemo. Si Saito, pinasok ko sa lata ng nido. Kaya hanggang ngayon, nag-aalangan pa ding labanan ako ng Basilio. Grabe daw ako manlait sa Bisaya. Pasensya na, rap battle po to. Grabe daw ako mang-insulto sa Bisaya. Anong magagawa ko kung ang pagiging Bisaya, malaking insulto? Kung pikon, wag mag-battle rap. At sa fans, wag manood kundi tanggap. Ibang klase ba ako komedyante kasi nagpapatawa lang ako pero may umiiyak. Kayo rin naman malalakas din kayong mang-asar sa mga Tangalog. Kahit yung mga mukha nyo, eskwalado, para kayong naglalakad na regalo. Inaamin ko na di mo ako kayang mag-isa at sulaw. Kapag kakalaban mo ko, Bisayang magbihis kahit magsuot ng sandot pulaw. Kasi backstep yung ulaw. Yung ulo ng Bisaya, ba't ganon? Mukhang aquarium, tupperware, ano ba yung tatay nyo, karton? Oops! Yung comeback mo kay Shaboy, ang galing, hindi nag-choke. Kaso yung mga banat about lang sa healthy lifestyle, rapper ka ba o fitness coach? Nag-shadow boxing pa, mukhang tanga. Sino ka? Si Manny Pacquiao? Ako naman si Paul Mayweather. Pwede ding ikaw, ako si Canelo Casangtres. Ikaw naman si Alexander User. Hindi mo ako masisintak sa paboxing-boxing mo dyan, aking ina ka. Walang magagawa yung boxing skills mo pag nilason kita. Kaya kitang bugbugin habang natutulog ka. Don't test me. Kaya anong healthy living? Baka ilibing kita ng healthy. Kulit neto no? Biglang nagpapayo tapos maninisi. Lalaiting katawan ni Shaboy tas i-compare sa sarili. Iyayabang yung pang-construction niyang katawan. Habang nilalait si Shaboy na malaki tiyan na parang wala si Bergie sa harapan. Grabe ka naman sa malaking tiyan. Hindi lang siya ang tinamaan. Pati kami ni Kuya Kebs ay nasasaktan. Dinamay din si Romano at ginawang example kanyang ending. Patay na yung tao, respeto naman sa pamilya at kay J. King. Kala ko pa naman concern, ang lumalabas, victim blaming. Di ka nagtuturo ng body shaming. Tawag dyan, body shaming. Mali. Hindi ka nagtuturo ng healthy living. Tawag dyan, body shaming. Salamat. Pa-edit ko sa. Baka nga yung hininga mo mauna pa
kapatid. Kahit malakas ka, pag tadhana nagbiro, di ka masasagip. Yung huling ang nagpayo sa akin na bawasan bisyo ko, nauna pa sa akin madeds. Si Doc Willie o nga na magaling magturo sa health, di pa din magaling sa sakit. Oo, buhay kayang pahabain, pero lahat merong end. Ako naman magpapayong kapatid. Sa mundo, maging masaya ka lang at mabait. Huwag kang bobo, huwag kang kupal, at para maayos kayong mag-isip, huwag gayahin si Sak, huwag kayong mag-adik. Tanong kita, nag-message ka sa akin noon. Totoo? Maghingi ka sa akin tungkol sa ng information. Binigyan kita, naglaan ako ng panahon at sabi mo sa akin, isa ko sa iyong mga inspirasyon. Totoo hindi? Totoo, di ba? Kapal na mukha para bumoses. Parang kini-question niya yung desisyon, wala ka pa nang alam sa choices. Gusto mo ng basic na analuhiya sa sinabi mo, basic na analuhiya? Parang magaling ka mag-battle rap at mahusay ka maglinya, tinuturuan mo rin si Enigma paano patakbuhin yung liga. Kapal na mukha. Oh, hater talaga to sa mga Bisaya. Sabi niya kasi kay Van, Unang salang dodong. Pabalikin sa Mindanao at sa Visayas. Ubusin namin mga Bisaya parang mga katulong na pinalayas. tanong ko lang, di ba nag-umpisa naman sa mga events yung mga bias na pananaw? Pero bakit kami nadamay? Wala namang events dun sa Davao. At paano mo masasabi na bias kami sa Mindanao kung ako mismo niluto yung battle ko kay Zero R? Di ba? Pero may naninig ka ba na reklamo? Ako pag unang apak ko pa lang dito, ramdam ko bagong ikot ng bola. Di ba lang ako magpakitang gilas kasi di ba lang ako pinaporma. Bago pa ito nag-umpisa, nagwakas na agad ang istorya. Tulad lang sa nangyari kay Rene Baterbonia. Di ba? Ito nangyari kay Rene, rest in peace, Bobel, we love you. Yun ang aking isa buhay champion. Kailangan pang malunod para lang pamilya makaahon. Ayaw ko na sana bumate, sabi di na mo padayon, but I'll swallow my pride and I'll eat a group of lions. Ano, hindi to Bisaya versus Tagalog. Hindi naman to jokes versus lyricismo. Hindi ko alam kung galit ka sa mga Bisaya, pero lahat tayo Pilipino. Tapos sasabihin nito, lalo to, mayaman versus mahirap, taga-syudad versus probinsya. Kago, dapat lahat ay maging patas pag-usapan ng hustisya. Kanina ka pa, sa tingin mo lamang ka sa antas, porket ikaw yung Tagalog na mapagmataas. Ako, nilalabanan kita sa lingwahe kung saan ka malakas. Para lang tayo yung magpantay, ako pa nagpakumbaba at nag-adjust. Para lang kami magpantay, ako pa nagpapakumbaba at nag-adjust. Kaya, real talk Manda ha, porque tumasya pa yung nangyari, hindi ibig sabihin tayo magkasing lakas. Kung dito sa buhay, never magkukruise sa ating landas. At kung tunay ka malupit, hindi ka magre-reklamo, ako'y lumalampas. Sabayan mo ako't dagdagan, hindi yung ako pa kailangan magbawas. Tapos, ano pa sinabi na ito kanina? Hindi yung ako ang magbabawas. Kasi, Di ako magbabawas kasi ako nag-open ng door for the 6 threats. Galit siya sa mga Bisaya, mga homie. Ba't galit ka sa mga Bisaya, mga homie? Pero sa battle rap, ang holy. Trinity, si Sak, si Lonnie. At si 6 threat ang yung Lodi. Para kang sinasamba mong gods ay si Odin, Thor at Loki. At ang ginawa mong big three ay si Jordan, James at Kobe. Kumbaga, we took over the whole scene. Itong flip-top naging trophy. Para lang Dota Pro Team, mga Bisaya ng mga OG. Kasi, parang may saya ng mga OG kasi I paved the way for the 6 threats and the J-Blocks. At di mo yung maintindihan. Mula nung ako'y nakita gumara yung mga Bisayang MCs sa from different regions, sumama. One-on-one tong battle, pero ako nag-lead ng krusada, pero nag-claim ng dual victory yung Legion Commander. At maliban doon, sinabi mo kay, sino to? Sa huling laban niya, sinabi niya kay Van. Ang tingin niya sa mga Bisaya, maliit at small. Mga mukhang kargador, tagahalo ng simento, bato-bato at mga mukhang boksingero. Mukhang boksingero, nandidis ka pa. O totoo naman talaga, kanina pa nung round 1 natin ang nakumpara.
Di ba mukha ng boxing hero? Sino ba naman di matatawa that all this fucking time ay Bisaya ka rin pala? Di ba? Tangina, Bisaya ka rin pala. Kaya kung nagbubuhat man ako ng bangko, wag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Sa pagbuhat ko ng bangko, Manda, pinaglalaban rin kita. Kaya ito, alam mo, sana ko naiirita. Tulog kayo, di ba? Tulog kayo, tapos yung crowd sobrang reactive. Sa kababawan, ibig sabihin, dumadami ang bobo at ang pinas na sa panganib. Parang history repeats itself. Lahat ay naging counterproductive. Parang pinili nyo lang ulit si Tukel kesa kay Balakid. At maliban doon, dapat ilagay mo sa tamang lugar ang mga pagpapatawa. Kasi ako, with the battles that I've been watching daily, na-inspire ako at na-motivate na hindi na pwede maging lazy. At sasabihin ko, I know that all my fans might fucking hate me. Pero ang GOAT ng battle rap ay yung idol kong si Shay. Ba't kayo natatawa? Nagbibigay ako ng compliment. Did I say something crazy? Pero gusto ko lang sabihin doon kay Chap, the way that he's been acting lately, it's like taking candy from a baby, there ain't no one that can save me. Ang yabang-yabang pa ng tupurya hanggang napatamaan kay Justin Gaethje. At dami ding bandwagoners. Isa to sa mga bandwagoners. Real talk. Bandwagoners, sabi, they were there from the very start. Saan kayo nung bumaha? And when the skies were getting dark, lahat na lang ng klaseng hayop, acting like they played their parts. Pati si Noah gusto na sumakay sa aking redemption arc. Kaya real shit ha, kanina tinanong ko siya tungkol sa inspirasyon. Panda, alam ko mga fans, pipiliin nila dito ko totaon. Kasi ibabase lang nila tungkol sa preparasyon. Pero sa kapwa ko MC, sa boat nila si Hansel Bon. Ultimo kalaban ko ngayon, ang gusto ako magkampiyon. Real talk. Kaya from the vow and I made the vow, represent for Mindanao. Respect the past to build the future, but I always mind the now. Ayos ba tayo dyan? Haba ng oras, disqualified na to. Yo! Kala mo ba sasabayan kita sa bars? Tangina, hindi ko kaya. Eh yung mga kaya mo ba, Brad? Meron lang akong direktang sapak na kayang basagin tong adik, yung head makakrak. Ikaw, puro ka lang naman English para magmukhang henyo sa lahat. Alam nyo naman ng Pinoy, makarinig lang ng nag-i-English, natatalinuhan agad. Kayong mga sa Taglish nagbababad, tingin ko sa inyo ang wawak. Lalo na yung produkto mong didelaan ng yung bayag magtunog saklang pag nagrarap. Tapos overtime pa, madaya para madami mabanggit. Paano ka naging writer na siksik kung yung mga simple mong compose di mo kayang makompress? At ano na lang silbi ng turna? At ano na lang silbi ng rule sa turna kung hindi papansinin yung mga time na nag-excess? Kung hindi susundin yung rules, I guess, para mo na rin sinabing pwede kitang sapakin sa bayag kahit naglalaro lang tayo ng chess. Motherfucker! Laban niya kaya, sir. 2023 yon, sabi niya. Sabi mo, sa drugs tumigil ka na. Then laban mo kay Shaboy. 2026, sabi mo, 2 years ka nang walang drugs. So, 2 years minus 2026, 2024. So sa taon na yon, bumalik ka. Ano ba talaga? Pag sinabing tumigil, totally stop ha, hindi nagpahinga. Sinungaling ka! Sarili mo, niloloko mo lang. Sabay babanat pa ng panalo bigayan sa bongbong era. Paano mo alam? Hirap mong paniwalaan. Parang niya kinakampanya mo, kakagigil. Kasi paano kami maniniwala kung sa buong termino ni Duterte, hindi ka napatigil? Taga Mindanao ka pa niyan. Tibay mo naman, pre. At pasensya na ako, binalik ko yung drug angle nung round 1 ha. Yung drugs, binalikan mo din kasi. Tapos galit ka sa BBM. Panindigan mo pagiging kritiko. Kasi ang DDS galit sa adik. Magalit ka sa sarili mo! Pero nagbago na talaga yan. Para daw sa pamilya niya. Alam mo, dapat dati pa. Kung naririnig ka lang ng iyong ama, baka namura ka kasi ngayon ka lang nagbago kung kailan patay na siya. Nagbago daw kuno na pamilya ang rason.
Buti ka nga, nagbagong buhay pa. Paano yung mga napatay? Hindi na nabigyan ng pagkakataon. Pare-pares lang naman tayong tao. Ba't parang yung trato sa'yo ang taas? Kahit sa flip top, ba't parang kailangan pa naming magmakaawa na maghanda ka? Kahit alam mong sa battle, preparation is a must. Kaya anong 2 days prep, mahiya ka? Sarili mo, naririnig mo ba? Lakas na lakas sa sarili, pati kay Looney at Shea, panay parinig ka pa. Pero sa kabilang banda, support pa din sila sa'yo at bumili pa nga ng album mo para marinig gawa mong kanta. Pero FYI, yung album hindi nakarating, wala ka namang narinig sa kanila. Kailan ka pa natutong mang-scam? Para kang si Slakwan Aawayin ko kayo lahat. Parang APOC pag nagsimula ng mag-Facebook. Nakakatawa ang paniniwalang magcha-champion ka, parang paniniwalang paru-paro si Sendlok. Mas mukha siyang bubuyog na nakadapo sa eko. Tuloy ang kabaliwan ng Manda. Ako'y wala ng preno. Pas kay Unico or Poison, mga banu naman niya pareho. Si Shea lang naman dito yung akin nire-respeto. Kung pwede lang sana, sa finals na kami dumiretso para masabi ko na yung aking sikreto na putang ina, gusto kong sampalin ng T-Rex si An Mateo. Kala nyo kayo lang mga bastos na MC Tol? Pag ako naging green, tangina magiging incredible. Yan naman diba ang gustong marinig ng masa? Pag sinagat ko pa nako, makikita nyo si Manda kung paano mademanda. Sa isa buhay, hindi man tumagos si Jonas at Husky, babaliin ko sumpa pare. Kung maliit tingin nyo sa komedyante, ako dito ang higante. Dala ko ang paniniwalang, di pinaniniwalaan ng marami ang makuha ang titulo bilang unang kampiyon na komedyante. Zone 22, Isabuhay 2026 battle para sa inyo. Manda Baliw versus Sak Maestro. Mag-iay sa kanilang mag-iay ulit. Isa pang beses para sa kanilang pareho. Boto ng Urado. 7-0. Advancing sa Isabuhay semifinals. Mag-iay tayo lahat para ay Manda Baliw. Panalo kay Sak Maestro. Success. Sa susunod na round, patawanin naman natin yung depressed. Shoutout nga pala sa miss ko, Jen, kay Anthony Noria, J-Pax, kay Marvin Macandogi Style, Idol Vishnu, Pacquiao ka, Killions, Crown Manila, Linya Linya, Big Bad Norte, WPC, Mayabang Tags, FRBL, Manda Baliw. Salamat sa lahat. Guys, medyo na kayo Salamat na. Man, I'm too old for this shit. I did my best. That's it. I'm done. Yo, St. Ives, Binoto Commander Baliw. Round 1, bali, judge ko siya ng overall ng punches, angles, delivery, tapos kung may significant na rebuttal. Pero syempre sa round 1, di ko kinakap yun kasi wala pa so round 1, binigay ko kay Sak kasi kita nyo naman, diba? Tapos yung 2 and 3, binigay ko kay Manda kasi maliban sa mas consistent ay parang mas cohesive yung angles niya tsaka rekta kay Sak and yung frequency ng punches niya. Yo, grabe yung laban na yun. Pero round 1, tie. Pero round 2 at 3, si Manda talaga para sa akin. Like, si Manda kasi puro 1-2 punch para sa boxing. Si Sak kasi medyo na-stretch out masyado, so medyo naging dragging. Although, syempre, props na rin kay Sak since day 1. Pero sa battle na to, para sa akin, si Manda talaga. Round 1 tie, round 2 at 3 Manda. So, yun na 7-0 Manda, no? Pero sa totoo lang may natin siyang mahusgahan kasi parang pag tatambasin mo yung round kung sino yung mas matiripan mo, round 1, para sa akin nakuha talaga ni Sak yun kahit medyo napantay naman ni Manda, pero siguro sa difficulty na lang mas trip yung mga rhymes na doon, yung mga ritmo ni Sak doon sa round 1, pero
round 2 and 3, kitang-kita na parang nagamit ni Manda yung pagiging pangalawa. So parang nababawi niya yung momentum sa kada bitaw na, kada mga ano niya, sa mga pandulong round niya, pandulungan yung mga bars niya na babawi talaga niya ano, kada round. Tapos si Sak medyo mapapansin mo yung mga dumi sa performance. Tapos isang factor din siguro sa round 3 mas matama yung ano, mga suntok ni Manda. Pero ayun, sobrang 7-0 man pero digit pa rin kung tutuusin. Pace na lang siguro. Yun, sobrang solid nung battle. Binoto ko si Manda Baliw. Para sa akin, round 3 lang nagkatalo. Round 1, malinaw Sak. Sobrang laki nung lamang ni Sak. Round 2, slight edge Manda. Pero yun nga, kung paano ko siya i-judge is by round, hindi by point. So, para sa akin, 2 rounds na kuha ni Manda. Round 1 kay Sak Maestro, Manda Baliw. Yo, Tek, yung boto ko rito is 2-1. Round 1, given naman yun. Sak Maestro talaga yun. At feeling ko sobrang hirap habulin nun. Tapos sa 2 and 3 naman, doon nagpakita si Manda ng mas sunod-sunod na suntok, mas effective na mga linya, tsaka nabuhat niya talaga yung round 2 tsaka round 3. Ayun, kaya malinaw para sa akin, Manda 2-1. So yun yung tinatawag kong power of consistency. No? All 3 rounds, consistent si Manda. Pero si Sak naman, nagsimula siya sa mataas, pababa. So pag nakita mo yung graph, sa dulo, alam mo kung sino mananalo. Round 1, grabe yung ginawa ni Sak. Yung Ruffian Rebattle, freestyle sa gitna, fake choke, yung double character niya doon, yung paggamit niya ng iba't ibang style. Punch per punch, pumalag yung material ni Manda doon, pero Sak talaga yun. 100% round 1. Round 2 naman, dito na yung redemption ni Manda. Kahit walang technicals na intricate siyang binakita, pero tumagos siya dun sa materials ni Sak. So round 2 Manda. Round 3 lumabas na mas handa si Manda kaysa kay Sak. Maganda yung laman ng sulat ni Sak, no, pero medyo nadadapa, medyo may kulang sa tahi. Kapag nagbabago siya ng topic, kumbaga, pero si Manda very consistent. Pababa si Sak, diretso si Manda. So Manda. First round, sobrang solid. Parang solid nila pareho. Pero lamang na lamang yung 2026 fake choke ni Sak doon dahil alam na natin yung history niya. Sobrang solid noon, yun yung nagbuhat noon. Pero round 2 tsaka round 3 parang malinaw na Manda. Pero grabe pa rin yung Sak Maestro. Lalo yung ginagaya niya yung boses ni Manda Baliw. Nalamangan lang talaga sa kung paano na linaro yung 2 tsaka 3. Kaya congrats sa pareho. Yun, lupit. Tangina, lupit ni Manda. Yun lang. Para sa akin, malupit. Man, I gave it what I got, but they're fall short. That's it. Akalang di kinabisa? Pagkatahimik lang sila? Akalang di kinabisa? Pagkatahimik lang sila? Ganun si Sak kapag nag-show, nakapigil hininga. Nung round 1 niya, ayun, tangina, grabe. Nanlambot ang aking paa sa ginawa niya. Akala ko talo na talaga. Pero nung round 2 at round 3, na si Sak na parang nadapa na. Tapos nakakuha na ako ng doon, ng timing doon. Ay, si Sak, nawawala na. Patay ito. Sabi na nga ba Kaya kitang bugbugin habang natutulog ka. Don't test me. Kaya anong healthy living? Baka ilibing kita ng healthy. Balik music siguro. Pero di pa ako sure kasi marami pa akong kailangan asikasuhin. Medyo may busy rin sa na buhay. Baka babattle pa rin ako pero depende na kaya rin. Ako po ay nagtatato. Ako po ay sa permanent tattoo artist. Pwede nyo pong i-check yung aking page, Mans Inc. Manda Baliw. Man, salamat sa inyo lahat. Appreciate ko pa rin kayo. I wasn't supposed to be in battle rap pero dito na tayo. And sa mga sumuporta pa rin, patuloy sumusuporta. Love you guys. Salamat sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta kay Manda Baliw. Naniniwala kayo yung aking dahilan kung bakit ako nagpapatuloy. Sana lagi pa rin kayo nandyan. Manalo matalo. Sana nandyan pa rin kayo. Salamat sa inyo. Kita-kits tayo sa semis. Wala nang preno. Manda Baliw. Dire-diretso.